Part 7, Comparative Analysis at Utang ng Bayan galing sa pananaw ng mundo. Yung konteksto ng mga utang ni Marcos at ang epekto nito ay dapat nakabase sa ekonomiya ng mundo. At ang pinakamalaking ekonomiya sa kasaysayan ng mundo, Estados Unidos. Hindi pwedeng tingnan ang utang nung panahon ni Marcos na utang lang ng Pilipinas at wala nang iba sa buong mundo. Hindi ito yung pautang na 5-6 na mentality ng mga idiot Aquino followers at iba pang walang alam sa international banking and finance, global economy at sovereign debt. Uulitin ko, mga kumag at bobo ang nagsasabi na masama ang utang ni Marcos. Bakit? Kasi nakikita lang na makikitid nilang isip yung mismong utang. Pero yung nangyayari sa utang, kung ano ang nagawa nito at kung para saan ang utang, hindi nila sasabihin. Ano nga ba ang sinasabi ng mundo tungkol sa pagkautang ni Marcos para sa bansa? Noong 1980, nagkaroon ng economic recession sa Estados Unidos. Between 1980 and 1982, the U.S. economy experienced a deep recession, the primary cause of which was the disinflationary monetary policy adopted by the Federal Reserve. In January 1980, the U.S. economy entered a recession that, at the time, was the most significant since the Great Depression. One of the causes of the early 1980s recession was the Iranian Revolution of 1979, which sparked a second large round of oil price increases. Ano ang recession? Ang pagbagsak ng ekonomiya dahil sa pagbaba ng pakikipagkalakal at industriya. Bakit nagkaroon ng recession noong 1980s? Maluwag ang pagpapautang sa mga bansa at negosyante noong huling mga taon ng 1970s. Ang tawag sa pautang na yan, yung money supply. Uutang ang gobyerno upang bigyan ng pera at panggastos ang mga negosyante. Mas maraming supply ng pera ang mga gobyerno at negosyante, mas marami ang mabibili ng tao. Ibig sabihin, yung gobyerno at negosyante gumagastos at napupunta yung pera sa mga tao. Sa isang ekonomiya, kapag maraming namimili, tataas ang presyo ng bilihin. Ito yung tinatawag na inflation, ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Kapag tumaas ang presyo ng bilihin, konti na lang namimili. Bakit? Dahil ang pera na galing sa utang ng gobyerno at negosyante ay nauubos at hindi forever. Ano ang sinabi tungkol sa recession sa Pilipinas? Ayon kay Ramon H. Myers ng Hoover Institution on War, Revolution, and Peace at ng Heritage Foundation, the origins of the current crisis, rather than blame Marcos, and as many of his critics and opponents did last fall, responsibility must be shared by all Filipinos in government, the business community, and the professions. Hindi si Marcos ang dapat sisihin, kundi ang mga negosyante nagdadala ng pera sa ibang bansa at mga ibang nagbibigay ng impormasyon sa gobyerno at mga negosyante mismo sa loob ng Pilipinas na umutang para sa negosyo nila. Ano pa ang problema noong mga unang taon ng 1980s? Ayon ulit kay Ramon Myers, an incredible flight of capital occurred in the months following President Marcos's illness and the street demonstrations in Manila after Aquino's murder. In particular, large amounts of dollar earnings from Philippine exports such as sugar and coconut were placed in foreign banks rather than remitted to the Philippines. Therefore, the capability of paying for imports still exists, provided business confidence and will are forthcoming. May sakit si Marcos noong 1983. Pinatay si Ninoy Aquino. Tapos lumalabas ang pera ng bansa at tinadala ng mga negosyante sa Amerika dahil mataas ang palitan ng peso sa dollar. At mas mataas ang interest rates sa ibang bansa kung ikukumpara sa Pilipinas. Kasalanan ba ni Marcos ang pagtaas ng dollar sa peso? Oo, kung kumag ka na inutil at bobong idiot Aquino follower na walang alam sa international currency trading or foreign exchange market, ang merkado kung saan nagbebenta at bumibili ng isang currency, dollar, peso, yen, upang ibenta lang ito sa iba at magkaroon ng kita ng pagtitinda ng currency. Ano pa ang sinasabi ni Myers? Since World Bank officials had not pinpointed the impending disaster, it is little wonder that President Marcos and his advisors also misread the extent of economic damage that was in progress. Ibig sabihin, walang makakapagsabi kung ano ang nangyayari sa ekonomiya dahil mahirap alamin kung ano ang nangyayari sa merkado. Mismo World Bank, hindi alam. Si Marcos pa kaya? Ano ang pinakamatinong paraan upang malaman kung maayos yung ginawa ni Marcos sa ekonomiya? Basahin ninyo yung mga basic at classic literature on economics galing kay Adam Smith, John Maynard Keynes, Milton Friedman, at lahat ng nakatanggap ng Nobel Prize in Economics. Wala kayong mababasa dyan sa micro at macroeconomics na nagsasabing masama ang martial law or yung ginawa ni Marcos sa ekonomiya ng Pilipinas ay masama. Kaya yung mga idiot Aquino followers na nagsasabing masama ang ginawa ni Marcos sa ekonomiya, tulad nung kamangmanga nila sa martial law at world history, wala ring mga alam itong mga bobong mga idiots sa Keynesian or monetarists or neo-Keynesian schools of thought.
Ang ibabanat lang nila, yung pang-simple to na hirit, masama ginawa ni Marcos sa ekonomiya. Kaya nga kayo idiots eh. Walang basihan sa economics, mga banat ninyong mga inutil. Ano nga ba ang dahilan kaya paaalisin si Marcos? Ayon sa Heritage Foundation, along with those economic woes came serious political instability. The assassination of opposition leader Benigno Aquino on August 21, 1983 incited massive demonstrations in the streets of Manila. And early in November, 700 of the country's top businessmen and industrialists confronted Marcos with their grievances about the country's mismanagement. Bakit paalisin si Marcos? Ang iniisip ng mga oligarchy, yung top 700 businessmen and industrialists, mga Amerikano, mga tao ni Marcos at mismong si Marcos ay kung sino ang papalit sa kanya sakaling hindi na niya kayang maging Pangulo. Ito ang sasagutin natin sa susunod na video.